Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagising ang diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya mula taong 1884 hanggang taong 1898 ay nagbunga ng maraming pangyayaring naghubog sa kasaysayan ng ating bansa mula sa mga ideya ng kalayaan hanggang sa mismong deklarasyon ng kasarinlan. Sa bawat museo, hindi lamang mga lumang bagay ang ating nakikita. Ang mga ito ay mga piraso na kasaysayan, mga tahimik na saksi sa buhay, kultura at pakikibaka ng mga Pilipino. Sa pagbisita namin sa National Museum of the Philippines at Aguinaldo Shrine, natuklasan namin kung paano ipinapakita at ipinapaliwanag ng museo ang mga artepakto upang mas maunawaan ng publiko ang kasaysayan ng bansa, lalo na ang panahon ng Philippine Revolution at Deklarasyon ng Kalayaan noong taong 1878. Ang mga artepakto sa museo ay hindi lamang basta ipinapakita. Bawat isa ay may kasamang impormasyon tungkol sa pinagmulan, materyales, panahon at kahalagahan nito sa kasaysayan. Sa dokumentaryong ito ay sinuri namin ng ilang mahalagang artepakto na aming nakita. Layunin naming sagutin ang tanong na paano ipinapakita at ininterpret ng mga museo ang mga institusyong kultural ang sining at mga artepakto bilang bahagi ng naratibo ng Philippine Revolution at Deklarasyon ng Kalayaan taong 1884 hanggang taong 1898. Narito kami ngayon sa National Museum of Fine Arts kung saan makikita ang ilan sa mga pinakatanyag na obra ng sining sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga artwork dito ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay mga salamin ng kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga ito, ipinapakita ng museo ang konteksto ng buhay ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo at ang pag-usbong ng nasyonalismo. Isa sa pinakakilalang obra sa museo ay ang Spoliarium, na ipininta ni Juan Luna noong 1884 sa Roma, Italia. Ang painting na ito ay isang napakalaking oil-on canvas na may sukat ng humigit kumulang 4.2 metro ang taas at 7.7 metro naman ang lapad. Sa painting na ito ay pinapakita ang mga batay na gladiator na hinihila palabas ng arena patungo sa Spoliarium, isang silid kung saan dinadala ang katawan ng mga natalong mandirigma. Gumamit si Juan Luna ng madidilim na kulay at dramatikong ilaw upang ipakita ang paghihirap at kawalan ng dignidad ng mga biktima. Bagamat tungkol ito sa Romanong kasaysayan, binigyan ito ng kahulugan ng mga Pilipino bilang metapora ng pang-aapi sa mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. Isa pang obra ni Juan Luna ay ang Espanya y Filipinas noong 1886. Sa painting na ito, makikita ang dalawang babaeng alegorya. Ang isang babae ay kumakatawan sa Espanya at ang isa naman ay kumakatawan sa Pilipinas. Sa painting na ito ay pinapakita na ang Espanya ay ginagabayan ng Pilipinas paakyat sa hagdan patungo sa liwanag. Sa unang tingin, parang ipinapakita nito ang ideya na tinutulungan ng Espanya ang Pilipinas na umunlad. Ngunit, sa mas malalim na interpretasyon, makikita rin dito ang kolonyal na pananaw kung saan ang Pilipinas ay inilalarawan bilang mas mababa at nangangailangan ng gabay ng Espanya. Hindi
Hindi lamang tungkol sa pakikibaka ang mga obra ng panahong ito. Ipinapakita rin nito ang buhay at ideya ng mga Pilipinong ilustrado sa Europa. Ang painting na The Parisian Life na ipininta ni Juan Luna noong 1872 ay nagpapakita ng tatlong lalaki na nag-uusap sa isang cafe sa Paris. Pinaniniwalaang ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa mga Pilipinong ilustrado tulad ni Jose Rizal, Ariston Bautista at ang mismong pintor nito na si Juan Luna. Sa background naman ay isang babaeng nakaupo na sinasabing sumisimbolo sa Pilipinas. Ipinapakita ng painting ang intelektual na diskurso ng mga Pilipino sa Europa na kalaunan ay naging inspirasyon ng kilusang nasyonalista. Nakikita rin sa museo ang painting na El Asesinato del Gobernador Bustamante na ipininta ni Felix Resurrección Hidalgo noong 1884. Ipinapakita ng painting ang dramatikong eksena ng pagpatay kay Fernando Manuel de Bustamante noong 1719. Sa pamamagitan ng matinding emosyon at galaw ng mga tauhan sa painting, pinapakita ang tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaan at ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga obra ng sining, ipinapakita ng National Museum ang mga ideya, emosyon at simbolismo na nagbunsod sa pag-usbong ng nasyonalismo. Ngunit, hindi lamang mga painting ang nagsasalaysay ng kasaysayan. Upang makita naman ang mga tunay na bahagi ng ginamit sa revolusyon, magtungo tayo sa museo ni Emilio Aguinaldo. Narito kami ngayon sa museo ni Emilio Aguinaldo, isang napakahalagang lugar kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Isa sa mga makikita dito ay ang mga armas ng mga katipunero na ginamit noong simula ng Rebolusyong Pilipino noong 1876. Bilang dito ang bolo, itak, hampilan at ilang sa nabunong baril na kadalasang gawa sa bakal at kahoy. Bagamat sisila ang mga handatang ito kumpara sa armas ng mga Espanyol, pinapakita nito ang tapang at determinasyon ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa mga tanyag na artifact na mababita dito sa museo ay ang Aguirre Sword. Ngunit alam ba ninyo na hindi ito orihinal na pagmamayari ni Emilio Aguinaldo? Ang espadang ito ay dating pagmamayari ng Espanyol na opisyal na si Ernesto de Aguirre. Nakuha ito ng mga revolusyonaryo matapos ang Battle of Imus noong Setyembre taong 1876. Sa labanan na iyon, nagtagumpay ang mga pwersang Pilipino. Nasamsam ng mga revolusyonaryo ang espada at kalaunan ay binigay ito kay Emilio Aguinaldo na ginamit ito bilang kanyang command sword. Dahil dito, ang espada ay naging simbolo ng isa sa mga unang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol sa Cavite.
panghuli at pinakamahalagang dokumento sa koleksyong ito ay ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino o ang Deklarasyon ng Kalayaan noong Hunyo 12, 1878. Paalala, ang dokumentong nakadisplay ay isang digital facsimile o delikidad na kopya lamang. Ini-interpret ito sa ganitong paraan upang maprotektahan ang orihinal na papel na kasalukuyang nakatago sa National Library dahil sa kalumaan na nito. Sa dokumentong ito, formal na ipinahayag ang pagsasarili ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Ito ang nagsisilbing birth certificate ng ating bansa at ang naging bunga ng lahat ng sining at sakripisyong nakita natin sa ating paglalakbay. Pagbisita ng dalawang kasi, malinaw ng impacto ay hindi lamang mga lumang bagay. Ito ay mga kwento ng pakikibaka, ideya at pangarap ng kalayaan. Ipinapakita ng mga museo ang mga artepakto sa pamamagitan ng maingat na presentasyon, pananaliksik at interpretasyon. Sa ganitong paraan, nasasagot ang aming tanong. Paano ipinapakita at iniinterpreta ng mga museo at mga institusyong kultural ang sining at mga artepakto bilang bahagi ng naratibo ng Philippine Revolution at Deklarasyon ng Kalayaan noong 1876 hanggang 1878. Ang National Museum ipinapakita ang kasaysayan sa pamamagitan ng sining at simbolismo. Samantala, sa Aguinaldo Museum, makikita ang mga pisikal na bagay na direktang ginamit sa revolusyon. Sa ganitong paraan, ini-interpret ng mga museo ang kasaysayan, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapakita ng artefakto, kundi sa pagbibigay ng konteksto at kahulugan sa mga Sa huli, ang mga museo ay hindi lamang taguan ng mga lumang bagay. Ito ay nagsisilbing tagapangalaga ng ating kolektibong alaala